Yung sa survey po, mga kababayan, ay napakalaking pambubudol po yan sa mga tao. Isang napakalaking panluloko po yan sa mga tao. Isang maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman ang inyong lingkod, Just Vlog, at muli na naman manggugulo sa inyong mga screen ng inyong mga telebisyon at cellphone. At muli na naman ninyong maririnig at mapapanood ang walang kakwenta-kwentang vlogger sa balat ng lupa. Bago tayo magpatuloy ay binabati ko po muna lahat ng ating mga taga-subaybay na patuloy po na tumatangkilik sa ating programa sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa mga kababayan natin sa abroad, sa iba't ibang panig ng daigdig, mga OFW na patuloy po na nakikinig at nanonood po sa atin. Magandang araw po sa inyong lahat. Meron tayong pag-uusapan ngayon, magbibigay lang tayo ng reaksyon. Ano to, reaksyon mo birada ko? Hindi po yun, iba po yun, mga ano po yun. Ang content nun, puro mga paninira lang doon. Huwag na kayo manonood doon, ha? Puro paninira lang ang content ng tao na yun. Alam kong kilala nyo na po yun. Eto mga kababayan, meron po kasi akong napanood na video tungkol po dito sa parang bagang hindi nila matanggap. Hindi ko alam kung hindi nila matanggap, nasiyak sila, hindi nila mapaniwalaan, nagtataka, hindi ko alam kung ano yung reaksyon nitong ipapapanood ko po sa inyo. Bakit ganun na lang ang kanilang pagkamangha, ang kanilang pagkagula sa pagkapanalo ni Senator-elect Rodante Marcoleta, mga kababayan. Pero bago natin panoorin yan, ay gusto ko po munang panoorin nyo ito, mga kababayan. So yan po mga kababayan, hindi po tayo gagawa dito na ang opisyal na statement o kung ano-ano pa. Katulad nung nakita ninyo, ito istorya ko lang at opinyon. Mga kababayan, tuloy natin. Ito po kasi si Manang Karen Davila ay ininterview si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan. At ang isa sa mga naitanong niya kay Senator Bato de la Rosa ay ito. Bago tayo magbigay ng reaksyon, panoorin po muna natin to, mga kababayan. Ito. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte, pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions, but no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? Nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Medyo ikakat lang muna natin doon, mga kababayan. Gusto ko lang pong magbigay ng reaksyon doon, mga kababayan. Yung sinabi niya na paano niya nagawa na magkaroon ng maraming boto o kaya maipagtagumpay yung kanyang pagtakbo bilang senador. Sabi nga niya sa kanyang video, sa lahat ng survey, mga kababayan, sa lahat po ng survey, hindi man lang siya nakapasok sa top 12. Yan ang sabi ni Manang Karen. Paano daw niya nagawa yun? Nakakagulat nga naman, mga kababayan. Ito po, reaksyon po namin dyan. Ito po, opinion namin dyan, mga kababayan. Yung survey po
mga kababayan, yung sa akin pero mamaya pasasagutin natin si Senator Bato de la Rosa siya, batay sa tanong ni Manang Karen. Yung sa survey po, mga kababayan, ay napakalaking pambubudol po yan sa mga tao. Isang napakalaking panluloko po yan sa mga tao. Paano natin patutunayan na yan ay napakalaking pambubudol po sa mga tao? Napakalaking panluloko sa mga taong bayan yung mga survey form na yan o sa mga survey na yan na ginagawa ng mga malalaking survey firm. Mga kababayan, ito, panoorin niyo po ito. Isisingit ko lang po ito, mga kababayan. Napag-usapan natin survey. Oo, di ba? Yung oo. ipinakita mo yung survey. Yes. Tapos, after election, napakalayo ng resulta. Oo. Tapos, paliwanag mo, ganito yan. Ibang-iba, oh. Ito ang classic example, Jen. Ha? Sige. Ng survey na, ewan ko kung paano ipapaliwanag ito. Ha? Oo. Ito pong lumabas na survey sa Cebu. Ayaw kay Governor Gwen Garcia. Oo. Eto ang sabi dito, Oo. nalathala ito dun sa Cebu rin, ha? The latest Boses ng Bayan Election 2025 survey conducted by the RPMD Foundation Incorporated. Ano ang foundation nito? RPMD? Oo. Okay. Reveals an overwhelming voter preference for incumbent Governor Gwen Garcia. Alam mo kung ilang porsyento? Ilan daw? Who command a staggering 98% voter support. Wow! Landslide sa survey. 98%? Landslide yan, pare ko. In stark contrast, challenger Pamela Maricuatro support has plummeted to just 2%. Oh. Down by 1.2 percentage points from the previous 3.2%. Nako po. Oh. Ay, ito yung ginanap survey, malapit yung eleksyon. Anong resulta naman nung nag-eleksyon na? Yan. Tapos bilangin. Pagkatapos ng survey, 98%, sabi mo nanalo, ang naging resulta ng eleksyon ay... Ito ay 66% pa lang ng election returns. Panalo si Gwen Garcia yan, sigurado. 98% Landslide yan. Oo. Ito, 931,736 votes. Halos 1 milyon, Maricuatro, Pam. Ha? Hindi, Gwen Garcia yan. Baka nagkamali ka lang. Gwen Garcia, 621,378. Anong nangyari? Almost 300,000 ang lamang niya kay yung sinasabing 98% na mananalo. Oo. So, ibig sabihin talaga, may gumagamit ng survey Yun na nga. para Lituhin ng taong bayan. lituhin yung mga botante. Nililito talaga. At maaaring ito, ginamit sa local, Oo. ginagamit din lalo na sa national. At ito dyan, napansin ko na ito, last election pa eh. Oo. Kasi may nakita ako doon na nasa top 10, hindi nawawala sa top 10 eh. Oo. Nung ibinoto ko siya, Oo. ang layo. Ang Talaga. layo. Sabi Kaya ko, mukhang may lumilikot talaga sa survey. Totoo. Kaya alam mo sa isang panayam, in-interview nga itong isa, tsaka yung si, yung Mar Manghas ba yun? Ng SWS. Anong sabi niya? Parang minamaliit pa niya yung nag-endorso, no? Dito ka na Congressman Marcoleta, sabi niya. Babakino. Hindi, maliit lang na grupo naman yan eh. Walang ano yan, 5% lang yan. Tsaka, yan naman anya mga yan eh. Solid nga, pero solid daw 80%. Saka nakakita ng solid na 80%. 80% na naman anya sumusunod sa mga yan. At saka ganito ha, Jen. Sasabihin nila yan pagka before election. Oo. Di, maliit na ano lang yan. Walang bearing yan. Huwag niyong pansinin yan. Tapos pagka hindi tumapat sa survey nila at nakapag-deliver, hindi, in-endorso ng ganito-ganyan eh. Ayun na nga. Kaya nag-iba yung... Nag-scapegoat nila eh. ibig sabihin, talagang niloloko niyo ang tao, di ba? Tsaka tanungin ko siya doon eh, doon sa sinasabi yung 80% lang ang sumunod. Ano Yes. batayan mo doon? Oo. Di ba? Oo. Di ba? Ano ang bakit mo nasabing 80%? Yes. Sinarvey mo ba kami? Hindi, Tinanong mo ba kami? Sasabihin nila, hindi, ano ito eh, scientific. Oo. Ang problema dyan, scientific na fake news. Oh. Yeah.
Dinadaan nyo sa scientific, Kaya di ba? nga, kung galit tayo sa fake news, Oho. kahit pa yan gawin mong scientific, fake news pa rin. Totoo, totoo. Pero baka kwenta ng ganito, ganyan. Oho. Hindi naman pala totoo. Fake news ho yan. Kaya sabi niya, maliit na grupo lang yan. Hindi naman yan nakapagbibigay ng pagbabago sa resulta ng eleksyon. Oo. Si Ginoong Manghas tumanda ng gano'n, no? Para walang pinagkatandaan din. Hindi no? nga niya Diba? hindi Hindi niya nila- ma-justify Oo. kung bakit gano'n na nangyari, di ba? So, hahanap siya ng kung ano-anong Katwiran niya. Katwiran. Para may pagtanggol. At kasi nawala na po kayo ng kredibilidad eh. Yes. Di ba? Oo. Oo. At napakahirap ng Hindi niyo magigain uli yan. Pagdating na sabihin natin election, 2028, Oo. tandaan niyo po yan, ang SWS at saka itong PALS, ano yan? Pulse Asia. At saka yung Okta, tandaan niyo po yung mga tao na yan. Oho. O, ngayon, kung tanungin namin kayo, may lumikot ba dyan? May nakialam ba dyan? May, kung yan ay non-commission, may non-mission ba dyan? Di ba? Oo. Oo. At bakit, eto dyan ha, Oo. bakit pare-pareho kayo? Oo. Samantalang yung isa na hindi kilalang survey firm, Oh. pinagtatawanan pa, Oo. pero nandun si Bam Aquino, nandun si Kiko Kiko Pangilinan, Pangilinan. nandun si Dante Marcoleta. Oo. Sa winning circle, anong ibig sabihin? Mas mahusay sila. Baguhan nga lang yun, di ba? Hindi, magtanong na lang tayo sa Quiapo, yung may soklob doon, yung mga nanghuhula, baka mas kapanipaniwala pa yung mga yun, pagka nagkataon eh. Baka mas hindi tayo naniniwala sa mga yun. Yun, walang scientific basis yun eh. Ayun nga. Di ba? Ang totoo, sabi nila, pseudo-science yun eh, di ba? Pero kayo, sasabihin yung scientific ito, hindi. Para na rin kayong pseudo-science na rin kayo eh. Totoo yan. Di ba? Oo. Oo. Eto pang isa dyan, yung sa Cebu. Ayan pa, balikin oo, natin sige. sa Cebu. Oo. Naintindihan ko na kung bakit doon nilagay yung bigas na 20. Ah, okay. Oo. Di ba sabi nila para palakasin yung boto? Oo, oo. Tingnan mong naging resulta. Ha? Number 1, Cebu ito, ha? Oo. May 20 pesos na bigas. Oo. Senador Bongo. Number 2, De La Rosa. Number 3, Bondoc. Number 4, Marcoleta. Number 5, Camille Villar. Number 6, Aquino. Number Ako 7, walang alyansa. Wala palang alyansa sa mga yan. Kahit isa. Wala. Ganun. Oo. Hindi ba nanalo si Erwin Tulfo? Number 10. Doon? Oo. Pero sabi sa top 6, Wala. Oo. kaya pala gusto nila doon bumuhos. Tapos sa Cebu, 2 milyong boto mahigit yan eh. At naintindihan ko na rin, Jen, na yung palang bigas na yon. Ito, analysis na lang ng Oo. tambay sa kanto. Tambay sa kampo. Huwag masyadong seryosohin to. ha? Oo, totoo. Na yung bigas ay hindi para iangat yung alyansa votes. Oo, kundi para kay Gwen din. Dahil ba, 92% siya, pero sa totoo, baliktad pala yun. Oo. ha? Ako naniniwala, alam naman talaga nila totoo. Alam nila yung totoo. Alam nila ang totoo mula sa pulpa man. Ano ha? Huwag ho kayo magsinungaling. Ano ha? Ngayon po, nabuking kayo ng taong bayan sa katatapos na eleksyong ito. Sa susunod po, maniwala kayo sa amin, hindi na kayo paniniwalaan. Oo. Pagka kayo ay bumaba at magsasurvey, baka saksakin kayo ng tao pag nagkataon. Di ba? Sa pagkain sa inyo. Masabi, magsasurvey po ako. Saan ka? SWS. Kalokohan yan eh. Pasurvey-survey ka. Hindi ba totoo? Di ba? Di ba? Ay, ngayon ho, huwag kayong magpapakilalang ganyan kasi kung 2028 elections, di ba? Presidential lalo yan. Oo nga. O, taga-Pulse Asia po ako. Ganon ha? Gusto mo gusto mo mawala ng pulse? Yun ang mga nakakatakot. Kawawa po yung mga tao ninyo sa ginawa ninyong yan. Di ba? Madadamay. Madadamay po mga tao. Tigilan nyo na po yan. Tigilan nyo po yung panluloko sa taong bayan. Oh, di ba? Napanood natin mga kababayan ang sabi ng sagalang mamamayan. Malinaw po. Ito. Isang malaking ebidensya po ito na hindi po accurate. Hindi totoo ang survey. Mantakin mong napakataas ng survey pagkatapos ng eleksyon ay talo naman o lapse. Ano po ibig sabihin yan? Panluloko lang po. Pambubudol lang. Kaya sa susunod mga kababayan, wag po kayong magpapapaniwala sa mga survey-survey na yan. Sapagkat yan po ay malaking pambubudol lang sa mga mamamayan. Mind conditioning lang po ang ginagawa ng mga survey po na yan mga kababayan. Ituloy natin yung tanong, mas mabuti siguro
Ulitin natin yung video, mga kababayan, para mas maliwanag. Ito. May tanong ako sa inyo, Senator Bato. Hindi naman kayo analyst, pero baka you can give me an insider. Paano nanalo si Rodante Marcoleta? That's interesting. I mean, he was the dark horse of this race. Yes, he is pro-Duterte. Pero of course, Mindanao and Visayas carried him. He was in the top 3, top 4 of those regions. But no survey really saw him. No survey put Marcoleta in the top 12. Lagi siya nasa outer, right? E nalampasan pa niya si Amy Marcos. How did he do it? Ang alam ko, Karino, yung mga, I don't know if I'm correct, Sure. narinig ko lang, yun naman mga iglesia ni Cristo ay hindi sumasali sa survey. Hindi yung mga survey na hindi sumasali. So their votes are, their solid votes were not counted in the surveys. At saka, Pero 2.8 ang iglesia. 2.8 million. That's not, I mean, it's a big bump. But mataas ang boto ni Marcoleta eh. So he's more than... hindi lang naman iglesia ang sumuporta sa kanya. Yung mga Duterte na mga tao, sumuporta, Visayas at Mindanao, sumuporta sa kanya. Makita mo, after Bungo, Bato, next is Marcolita kaagad, di ba? Makita mo sa mga result by region, Yes. sa Mindanao, sa Visayas, Bungo, Bato, Marcolita kaagad. So, doon siya nakakuha ng malaki-laki sa support ng Duterte loyalist. All right. Mga kababayan, narinig niyo po yung sagot ni Senator-elect Bato de la Rosa doon sa tanong ni Karen Davila. Pagdating po doon sa tanong na paanong nangyari, paano nagawa na manalo si Senatorial-elect Rodante Marcoleta, samantalang sabi niya 2.8 lang daw ang bilang ng mga INC. Manang Karen, yan po ang akala nyo na 2.8 lang ang bilang ng mga INC. Pero kung yan po yung opinion, wala tayong magagawa. Pero ang INC po, hindi po nagbibigay ng bilang yan. Opo, hindi po nagbibigay ng bilang ng membro niyan sa buong Pilipinas po at sa buong mundo. Kung yun yung pananaw nyo, hindi mo pa ginawang 0.8 na lang para mas maliit. Ano po? 2.8 ay malaki-laki pa rin. Gawin mo na sigurong 0.8 ang bilang ng INC. Although hindi naman po kami nakikipagparamihan, mga kababayan. Hindi po kami nakikipagparamihan ng bilang. Isa lang po ang natitiyak po ng INC, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay na nanonood po sa amin, pagdating po ng kaisahan, intact po yan. Hindi mo po magigibayan ng kahit ano pa ang gawin po nilang paninira, batikos. Matatag ang paninindigan po ng mga kaanib sa INC tungkol po sa kaisahan, mga kababayan. Manang Karen, yung pong isa pa na medyo bibigyan natin ng reaksyon, para bagang ang dito po kasi sa interview mo kay Senator Bato de la Rosa, para bagang nagdududa ka. Para sa akin po parang hindi nyo po matanggap na si Senator-elect Rodante Marcoleta ay nanalo at nakakuha ng ganong karaming boto, Manang Karen. Samantalang nung mga nakakaraan, hindi nyo man siya magawang itanong. Hindi nyo nga siya ma-interview, hindi nyo nga siya ibinabalita, mga kababayan. Yung mga malalaking aktibidad, pinupuntahan, meeting de avance, at kung ano-ano pa na mga ginagawa sa campaign rally ni Senator-elect Rodante Marcoleta, hindi naman ibinabalita yan ng mga malalaking mainstream media. Yun pa po ang isa, magtataka ka talaga. Manang Karen, talagang magtataka ka talaga. Kasi po,
Sa kabila na hindi siya lumalabas po sa survey, laging nasa huli, laging nasa ilalim, napakalayo po sa survey, yan pa ang isa. Hindi ibinabalita ng mga malalaking mainstream media ang pangalang Rodante Marcoleta. Ang tanging nagbabalita lang niyan, Net 25. Tungkol sa mga nangyayari sa campaign rally o kaya campaign activities ni Senator-elect Rodante Marcoleta. Pero, tingnan niyo po nangyari. Naging top 6. Ngayon, magugulat po kayo. Ngayon, namangha po kayo. Nagulantang po kayo sa resulta ng eleksyon. Sa dami ng boto na pumasok kay Senator-elect Rodante Marcoleta. Mga kababayan, ito na nga po yung sinasabi natin na huwag niyo po kasing minamaliit. Napakaliit po kasi ng tingin ng mga tao, ng mga, lalo na yung mga katunggali ni Senator Rodante Marcoleta, at minamaliit din nila. Minamaliit po nila ang kaisahan ng INC. Sobrang minamaliit po nila. Mantakin ninyong sabi, mayroon pa po silang ipinalabas 2% lang daw. Nagtataka po kami, 2% lang at 2.8 ang bilang na pinapalabas nyo po. Bakit threatened po kayo? Bakit po pinag-uusapan po ninyo? Bakit po laman ng mga issue, laman po ng mga pahayagan, news, mga vlogger pa, idagdag na natin yung mga vlogger na naninira po sa pagkakaisa po ng INC. Bakit lagi ninyong content yan? Isa lang po ibig sabihin yan. Lalo nyo pong pinatunog. Lalo nyo pong pinatunog ang pangalang Rodante Marcoleta. Mga kababayan, yung mga ginawa po ninyo na mga paninira, lalo na dun sa mga vlogger, sana mapanood po kami ng mga vlogger po na naninira sa kandidatura. Although tapos na po yun Tapos na po yun. Nandito na tayo sa bagong serye. Pero makapagbigay lang po tayo ng konting reaksyon. Yung mga ginawa po ninyo na paninira, batikos, tungkol kay Senator-elect Rodante Marcoleta, yun po ang lalong nagpalakas sa kanya. Para alam niyo lang. Kasi good or bad publicity is still a publicity. Nakapag-English tuloy ako. Medyo nahirapan po ako doon, mga kababayan. Yun po yung aming pananaw. Congratulations po. Congratulations sa ating newly elected Senator Rodante Marcoleta. Sana po ay mabigyan siya ng pagkakataon na maging Senate President para sa ganun ay lalong mapakinabangan ang kanyang angking talino, ang kanyang paninindigan, prinsipyo, katapatan, katapangan sa pagmamahal at pagmamalasakit, alang-alang sa kapakanan po ng mga mamamayang Pilipino. Mga kapabayan at mga mahal po naming taga-subaybay, maraming salamat po sa inyong oras na ibinigay po sa inyong lingkod, Just Vlog. Kung kayo po ay bago po sa aming channel, mangyari po na paki-like, subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod po na mga video na i-upload po natin. Muli po, bumabati ang inyong lingkod ng isang magandang araw, anumang oras po kayo datnan ng video ito at mapanood ng video ito sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng mga kababayan natin na mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Magandang araw po sa inyong lahat. At lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.